Meron ako nakakausap na isang elder. Tapos nagdi-discuss siya. Mga tinulungan ko dati, putya, mga pinagtatrader ako. Pinaaral pa ng nanay ko yung mga yan. Pero nung trader, naiingit kasi sila sa naging katayuan namin sa buhay. Lalo na, yun nga, yung kausap kong elder na yun ay nakapangasawa ng mayaman. Sabi niya, mga napangasawa kasi nila, mga tambay. So, mas naging maganda yung buhay nitong elder na kausap ko. Sabi niya, bakit nila ako pinupulaan na nakapangasawa ako ng mayaman? Hindi naman ako lustay. Hindi ako lustay. Sinusuportahan ko at tinutulungan ko yung napangasawa ko mayaman. Hindi ko siya hinuhut-hutan. Of course, dahil mayaman siya, mayroong mga benepisyo ako nakukuha, sabi niya. Maybe I deserve naman yung magandang kalagayan na yun dahil may guts akong lapitan yung babaeng mayaman na yun. So, the moral of the story is, number one, huwag ka mainggit. Pag naiinggit ka, gawan mo rin ang paraan. Hindi para siraan yung tao, kung di naiinggit ka sa may asawang mayaman, di man ligaw ka rin ng mayaman. Ganun lang makasimple yun, di ba? Karoon ka ng guts, mamaya madali mo, di ba? Ganun lang yun. Or magpasalamat ka sa kung ano nakuha mo. Di ba? May mga tambay naman na baka sinasabi mo lang na tambay, wala naman trabaho, pero baka naman maalaga sa anak, baka naman mabuting tao, baka naman hanapin mo yung maganda. Kasi alam mo, kung hanapin mo lagi yung pangit, tapos hindi mo naman makuha-kuha yung gusto mo, ibig sabihin lang yun, hindi mo deserve. Yan lang simple yun. Hindi mo deserve. Di ba? Lalo na kung ang gagamitin mo sa buhay ng mga taktika yung mapanirang mga taktika o di kaya yung mga makakatapa ka na ibang tao, ay hindi mo talaga madideserve kailanman yung hinahangad mo. Di ba? Tapos may mga tao, may yabang na ngayon, puro sarili nila. Putya, galing ko ako yung gumawa nito na hindi nila naiisip na minsan kaya nila nakukuha yung mga bagay-bagay na gusto nila. Dahil binigay ng Diyos, not only because you deserve it, but you deserve it because God deemed na deserve mo yung magandang kapalaran na yun. So kapag inalis mo si God sa buhay mo at iniisip mo lang na ikaw yung may control sa buhay mo, sa iyo lahat ng glory, ikaw lahat, talagang medyo tatagilid ka. Ngayon, pag inaasa mo sa Diyos, nagsisikap ka naman, nagdarasal ka, nananalangin ka, ano man ang ibigay niya sa iyo, okay na yun. Salamat sa Panginoon.